Sa ikalawang araw ng blockade ng Amerika sa Strait of Hormuz, nagbanta si Trump na wawasakin ang mga barkong Iranian na susuway. May ulat si Matt Finn mula Dubai. Matt. Magandang umaga, Ainsley. Sa ngayon, walang naiulat na malaking insidente sa Persian Gulf, kung saan may pagharang ang Amerika. Nagulat si Lawrence Simonetti mula sa Fox na may isang barkong Chino na dumaan na yon sa Strait of Hormuz, kahit na umiiral pa ang blockade ng mga XR. Hindi pinayag ang dumaan kahapon sa unang araw ng blockade ang oil tanker at chemical carrier, pero ngayon ay matagumpay na itong nakatawid. Ayon sa Presidente at CENTECOM, hindi buong Persian Gulf ang naka-blockade. Ang mga Irenero lang ang nagbo-block ng access sa mga pantalan ng Iran. Nagbanta ang isang tagapagsalita ng militar na kung malalagay sa panganib ang seguridad ng mga pantalan ng Iran, wala ring magiging ligtas na pantalan sa Gulf o sa dagat ng Oman. Ayon sa pinakabagong ulat ngayong umaga ng International Energy Agency, ang mga pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya sa gitnang silangan at mga restriksyon sa Strait of Hormuz ang nagdulot ng pinakamalaking pagkaantala sa supply ng fuel. Malaking epekto sa aviation fuel ang pagbawas ng produksyon ng langis sa gitnang silangan. Kung mapapatuloy ang sitwasyon ayon sa bagong ulat, magkakaroon ng kakulangan at mataas na presyo. Ainsley? Sige, salamat Matt. Inasahan ng mga eksperto ang pagtaas ng presyo ng gasolina ngayong linggo dahil sa pagharang ng Zelengeo sa Strait of Hormuz at halos $100 kada bariles ang presyo ng langis. Sabi ni J.D. Vance na alam niya ang epekto ng presyo sa mga Amerikano. Alam mo, inamin ng Pangulo Brett na tumaas ang presyo ng gasolina at enerhiya. Tumaas sa mga ito kumpara noong nakaraang administrasyon. At ngayon ay inaharap natin ang sitwasyong ito mula sa posisyon ng lakas. Brett, oo, alam natin nahihirapan ng mga Amerikano. Dahil dito, aktibo kami nakikibang negosasyon para pababayin ang presyo ng enerhiya. Patuloy kami magtatrabaho rito at naniniwala akong natamo na natin ang ating mga layunin. Salamat! Kasama ko si Charles Payne ng Fox Business. Kailangan natin ng pera para sa gasolina, tama? Kailangan nating kumita ngayon. Salamat sa pagpunta. Kahapon tumaas ang presyo ng langis sa 105 habang bumaba ang West Texas Intermediate sa mas mababa sa 100. Madalas mo silang makikitang bumabagsak. Sa katapusan ng taon, posible nga sa $72 bawat bariles at $3 bawat galon. Kaya lahat ng ito ay matatapos sa susunod na 2 o 3 linggo. Sa tingin ko, pansamantalang pagtaas lang ito ng gastos. Alam mo yon? Sulit ito dahil makakakuha tayo ng dibidendo ng kapayapaan. Magkakaroon ng Pax Americana na tatagal ng ilang dekada para sa lahat. Akala mo bababa dahil sa sinabi ng presidente sa programa ni Maria nung weekend. Pero sabi niya, hindi niya alam at baka hindi bumaba hanggang midterm elections. Meron tayong bahagi ng audio at gusto kong marinig ang reaksyon mo pagkatapos nating pakinggan. Dapat pareho lang o medyo mas mataas pero halos pareho lang din. Sa tingin ko, hindi na ito magtatagal pa. At sa tingin ko nagiging maingat siya. Kung maayos ito sa ilang linggo, yun ang ibig kong sabihin. Ang presyo ng langis ay nasa mga 73 sa pagtatapos ng taon at ang gasolina ay $3 at 10 sentimo. Paano ito ayusin? At ngayon, kailangan ba nating pumasok, kunin ang pinagyamang uranyo at tapos na? Mukhang napakalapit na nila sa huling round na ito. Maraming nakataya at balisa ang Iran. Alam mo, kilala ko maraming tao dyan na kontra sa Amerika, sa kasamaang palad. Pati na rin ang maraming medyang Amerikano, pero tuluyan lang natin silang dinurog. At itong ideya na ang gerilyang digmaan ang huling depensa mo, alam mo? May lumang meme ng pinto na may tito sa kandado, eksakto yon. Dumating na sila. O ano na? O tingnan mo, yan ang gusto natin. Para maresolba ang sitwasyon, pero ang blockade ay nagdudulot ng dagdag na ekonomikong pagkalugi sa Iran. Oo, hindi pwede. Ito ay nagkakahalaga sa Iran ng $435 milyong kada araw. Tama. Sa Estados Unidos, ang karaniwang presyo ng gasolina ay $4 at 11. Noong nakaraang linggo, 4 at 14 at noong nakaraang buwan, 3 at $67. Ang presyo ng gasolina at binanggit ni J.D. Vance ang punto nito, hindi niya gustong magyabang dahil mataas pa rin ang presyo. Pero bumaba na ito ng malaki mula nung siya ay naupo. Talagang malaki ang ibinaba. Bumabalik tayo sa lugar na napuntahan na pero malayo pa rin sa pinakamataas na presyo noong panahon ni Biden. Pero gusto ito ng mga tao dahil ayaw nating sirain ang mga magagandang nangyayari dahil sa malaking panukalang batas at mga bawas sa buwis. At lahat ng bagay na nun, pamalinaw na.
Ipinapakita ng datos sa pagmamanupaktura, trabaho at relokasyon ang isang ekonomiyang hindi mapipigilan na ayaw nating maputol na yon. Paano nito naapektuhan ang presyo ng pagkain sa supermarket? O naapektuhan ito, lalo na sa diesel kasi gamit ito sa pag-deliver ng produkto. Sasabihin ko na ang tanging positibong bagay ngayon ay ang natural gas na mahalaga para sa industriya ng Amerika na mas mura ng 20% simula nang magkaroon ng sigalot sa Iran. Kaya lahat ng data center at pabrika na itinayo natin para pasiglahin ang ekonomiya ay hindi man kaakit-akit pero malaki ang epekto. Sige, nag-oorganisa ka ng pampublikong pagpupulong. Oo, Fox Business. Hindi na ako makapaghintay. Bukas ay tungkol sa kalawakan. Perpekto ang timing, di ba? Siyempre, Artemis at may SpaceX IPO tayo. May estado. Mahal ko ang kalawakan. Alam mo, malamang lumaki kang mahilig din sa kalawakan, di ba? Mas marami akong naitulong na kitain ng mga tao noong nakaraang taon kaysa dati. At sa tingin ko, mahihigitan ko pa yon na yung taon. Ibinahagi ko na sa sarili kong subscribers ang mga ideya ng negosyo ko at tatalakayin ko kung paano tayo kikita ng malaki sa kalawakan sa susunod na 1 hanggang 5 taon. Talagang kamangha-mangha ito. Oo, kailangan ko talagang panuurin. Mag-enjoy ka, may magagandang bagay din. Ang pinakabagong alam tungkol sa posibleng pag-uusap sa Webes ay isang napakahabang commitment. Tingin mo ba, Trey, ulitin pa ng Vice-Presidente ang biyahe na yon kung walang malinaw na dahilan o napang-usapan na nila bago yon? Hindi natin alam, pero alam natin na naunawaan ng Estados Unidos kung paano nakikipagnegosasyon ang mga Iranian at hindi nila ulitin ang parehong mga pagkakamali ayon sa kanila ng mga naunang administrasyon sa pagpapahintulot sa mga Iranian na pahabain ang mga pag-uusap na ito. Malinaw ang mga pulang linya ng administrasyong Trump. Hindi nila kailanman papayagan ng Iran na gumawa ng sandatang nuklear at sisiguraduhing hindi sila magpapayaman ng uranium o magpapanatili ng mga imbakan sa ilalim ng lupa matapos ang operasyong Midnight Hammer. Bukod dito, may iba pang issue gaya ng suporta ng Iran sa mga grupong kaalyado nito sa rehiyon tulad ng Houthis. Pati na ang Hezbollah at ang lumalawak nilang programa ng mga balistikong misail. Tandaan, wala nang impluwensya ang mga Iranian matapos ang operasyong Matinding Put. Malakay ang naging paghinaan ng produksyon ng mga misail at drone nila, wasak na ang liderato ng rehimen at halos lahat ng hukbong dagat nila ay lubog na. Kaunti na lang ang opsyon ng mga Iranian ngayon. Dahil dito hawak ng Pangulo ang mga baraha, hindi lang sa labanan, kundi pati sa posibleng pag-uusap ng Estados Unidos at Iran. O Trey, sinabi ng Vice-Presidente sa panayam niya kay Bret Baier kahapon na nagkaroon siya ng impresyon na ang mga taong nakikipagnegosasyon ay kailangan pa ng pahintulot mula sa Tehran para sa ilang bagay. Pinapapita ba nito ang kawalang kaayusan ng rehimeng Iranian? Hindi sila makakakonekta sa maraming IRGC officials sa field dahil tinarget ang kanilang mga sistema ng komunikasyon noong Operasyon Furia Epica. Hindi pa natin nakikita ang mga larawan o video ng bagong pinakamataas na pinuno ng Iran, si Mustafa Khamenei, na nagpapahiwatig na maaaring siya ay malubang na sugatan matapos ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel. Ipinapakita nito ang kahinaan ng rehimeng Iranian sa panloob na pakikipag-ugnayan at ang pangangailangang bumalik ng mga opisyal sa kabisera. Obterem respostas a essas questões. Muling nagtakda ng mga pulang linya ang gobyernong Trump kung susubukan ng mga Iranian na bumalik sa negosasyon habang pinananatili ang programang nuklear o suporta sa mga grupong panrehiyon, may hirap ang makamit ang kasunduan. Nag-alok si Pangulong Trump ng kapayapaan sa mga Iranian at binigyan sila ng pagpipilian tungkol sa pinayamang uranium. Isusuko nila ang uranium sa negosasyon o kukunin ito sa kanila. Nakakagulat, bagsak ng Air Force at Navy, patay na ang mga lider at bumagsak na ang ekonomiya. Pero ayaw pa rin nilang makipagnegosasyon. Oo, at sa ekonomiya ng Iran, kahit bago pa ang operasyong Epikumpot, pinag-iisipan na nilang ilipat ang kabisera mula sa Tehran dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Tandaan, 10,000 ang nagprotesta sa kalsada sa simula ng taong ito laban sa matinding krisis sa ekonomiya sa Iran. Tinataya ng mga autoridad sa intelihensya na bilyon-bilyong dolyar ang nawala dahil sa sigalot na ito. Wasak sila sa larangan ng labanan at sa ekonomiya. Ang natitirang barahan ng programa ng enerhiya ay target ng US at Israel kung hindi pumayag ang Iran sa kasunduan. Kaya kailangan nating suriin ang kalagayan ng rehimen ng Iran.
Pumasok sila sa digmaan na ito laban sa Estados Unidos na nasa isang desperadong kalagayang pang-ekonomiya. Dahil sa mga pag-ataking ito, hindi lang opisyal, kundi pati sistema ng bangko at elitistang militar na suportado ng pera ay naapektuhan. Ipinahayag ito noon ng mga gobyerno gaya ng Administrasyong Obama. Ang rehime ng Iran ay nasa puntong kung walang kasunduan at magpapatuloy ang mga pag-atake, hindi lang laban sa mga target militar, kundi pati na rin sa infrastruktura ng enerhiya. Haharap sila sa matinding panloob na presyon na maaaring magdulot ng pagbagsak ng rehimen sa inaharap. Iyan ang sabi ng mga mapagkukunang Israeli dito sa reyon. Pero sa mesa ng negosasyon, may pagpipilian ang mga Iranian. Alinman sa isuko nila ang kanilang programang nuklear o muling magsisimula ang digmaan na ito. Oo, simple lang. Hindi nila tinupad ang kasunduan at binuksan ang kipot. Dati kaunti ang daloy, ngayon harang na. Salamat, Trey.